Magandang umaga sa inyong lahat or good morning to all of you na naman. So ngayon dahil sa sama ng panahon, so may mga trabaho tayo na minsan hindi natin matuloy tapusin dahil sa sabi ko na masama ng panahon, dahil sa yung tinatawag na bagyo na bibingka. So nahirapan siyang lumabas dito sa ating bansa because of sa panahon na masama. So laging umuulan, that's why hinay-hinay siya nakalabas. So siguro just hope na these days humihinto na itong ulan, pero I think parang nagpapatuloy man. So kanina is nagbunlay sana tapos maglagay ng abono sa aking mga vegetables. So ang nangyari is nalanding na lang ako dito sa pag-alagat na naman ito aking mga bonsai. So dito sa harap ko, it is the Picus nana bonsai materials, which is literati, or anong tawag yung ibang pangalan nito, literati. So ang ginagawa ko ngayon is tinatanggalan ko na yung mga malaking dahon, tapos iiwan itong mga maliit na dahon. So this is mention ko na before, this is a Picus nana. So ipo-focus ko mamaya after matapos ko ito na makita nyo na maliit na lang ang dahon. So this portion ang uupawin ko, like iiwanan na lang ng maliit na dahon. Then ito na area, this one, kung mapapansin niyo, i-focus ko mamaya, is malaki yung dahon. So ang gawin ko nito is kaya pabayaan ko ito kasi gusto ko pang mag-continuous ang growth niya, tapos bala ko sanang ipaikot dito sa puno. Yung parang hagdanan ba, spiral. So yun ang gagawin ko dito sa materials na ito. Then we have also another one here na doon sa baba na still gawin kong literati kasi hindi makita yung curve sa loob. So gawin ko, uubusin ko yung dahon sa taas, bali sa ilalom nga banda, then iiwan lang yung sa taas para makita. Kasi ang nakapaganda sa bonsai, if ever makita yung mga trunk, mas lalo siyang gumaganda compare lang kung dahon-dahon lang ang ipapakita yung sa labas. So mas maganda yung pwede dalawa yung vision, makikita yung mga sanga, tapos may mga dahon na naman sa mga sanga. Kasi minsan yung mag-display ng bonsai is walang dahon. So may mga bonsai na pag i-display walang dahon, mas magandang tingnan kaysa mga dahon. So depende na yun sa hilig sa isa-isa natin na bilang isang bonsaiista kung anong gustong style. Sa akin, corridas. Importante lang dili basta mamatay ang alaga natin na bonsai. Kasi ang hirap, like the other na mga bonsai materials ko na lisod kayong alagaan, lalo na sa mga fruit trees bonsai materials. Yung mga mag-produce ng bunga ba. So pasensya na po sa Tagalog ko kung magkamali-mali man akong mga grammar dahil dili kayo ko kabalong mag-Tagalog. So, ito na siya. Natanggalan ko ng mga malalaking dahon dito sa taas. Then, this portion, pinabayaan ko yung dahon na lumaki para mas mabilis siyang magtubo ng mga sanga. Then,
I will i-rotate ko na siya pa down pa. So gusto ko sana umabot pa siya hanggang dito sa baba. So ipo-focus ko ninyo kung anong itsura niya para makita ninyo at ma-share ko na naman. Simula tayo dito sa baba. Ito ang itsura niya, yung paangat. So yung drip wood, binabalot niya ng kanyang mga gamot or ugat. Then dito sa taas na, yan ang itsura niya. Bali, yan tawag dito. Nakuha ko na yung mga malaki na dahon, pero minsan matamatahon tayo, katulad nito. May naiwan na malaki. Yan, laki. So, kaya pala nangatol ko na tilas. I-video ko mamaya yung tilas. Yung higad ba yun? So, itong portion, kung mako-compare dito sa taas, sobrang liit na. Yan. Yan dito, malaki. So, itong sinabi ko na pabayaan ko lang ito para continuous ko pa siya pababa, na parang ladder ang mangyari niya. So, ang tagal ko nitong natapos nitong klase na style, yung doon ko tinanim yung Picos nana sa taas ng patay na kahoy. So, mabuti na lang hindi na lata ng iyang drip wood. So, it is yung drip wood ginagamit ko, hindi yung tugas bato, tugas yung na tugas talaga. So, yun ang ano niya, itsura. So, hindi masyadong maganda pero ibang style. Tapos ko na nagawa. So, yung isa na naman ang isusunod ko. So, this is my literati Picos nana bonsai materials. So, ibaba ko na ito. Tapos, magpalit ako ng stand dahil malaki man singalan ani. Taas to siya, pandak ng sunod. So, ito na naman table ang gagamitin ko. Then, ito na naman, naisip ko gawin ko itong literati. Ito. Kasi maganda siyang tignan pag makita ng gabawog-bawog siya ba. So, ano na lang ito, parang sacrifice. Putulin ko itong mga sangang although bahalag nagbawog-bawog ni siya na naa sa maba. Nandito sa baba na naharang niya itong kapaikis-ikis na trunk dito sa ilalim. So, para na lang makita yung kuan ba. So, tignan na natin kung anong mangyari, kung maging maganda ba siya pag ini-eksperimentuhan ko ito. Gupit na tayo. Hanap tayo ng sanga ditong tanggalin natin, like this one. Try natin muna. So, sacrifice. So, marami ng curve yung iba. Kaya, wala na tayong choice. Kailangan tayong mamutol og sanga para makita yung curve niya. So, ito. Ito. Then, ito. Yan. So, tapos, itong bumababa. Saan pa? So, I think ito sana simula. Ito ang gagawin ko. So, sa ganitong itsura niya, makita ni na nagkurbada-kurbada sa baba. Pwede pa ni tangtango na to ni. Yan. So, hawa na. So, yan. Tapos, siyempre, i-depolit ko ito. So, tanggalin kong lahat yung mga sangang nagpadulong sa ubos. Para, yun ang sinasabi ko. Gusto ko makita itong curve-curve. So, ititrim ko kasi ang nangyari dito, napabayaan, lumalaki itong mga dahon. So, itong materials kung microcarpa pa sana ito, maganda sana itong tingnan. Kaya lang, hindi ko alam kung anong klaseng Picos ito. Then, ang problema nitong Picos, pag masubraan mo na siya og dipulit or matanggalan lahat ng dahon, there's a possibility sometimes na mamatay siya.
So yun ang problema ko dito. Pero maganda sana siya i-curve. Kaya napagawa ko ito magka-curve. So, natapos ko na tanggalan ng dahon. So, ito na ang itsura niya. Ipaikot ko din, tapos ipo-focus ko mamaya. So, yun na ang itsura sa aking materials. So, before, as na-mention ko or nakita ninyo, daming sanga nakukuha ko. So, una, ang target ko sana yung pagganyan lang sa baba. Tapos, napansin ko na maganda itong yung mga sanga dito, kanyang gapal, liko-liko ba. So, I decided na ganito ang gagawin ko para sa dahon niya, dito na lang sa taas lahat. So, makikita itong sanga na ito. So, yan. So, for this morning, naghunom-hunom ng ulan. So, ito lang ang masashare ko sa inyo. Itong aking dalawang bonsai materials, which is Ficus na wala ko kailang kung sa ngalan. Some other people call this tiger bark. Yung iba naman pangalan. So, hindi ko alam kung anong totoong pangalan nito. And the other one is Ficus nana. Yung Ficus nana, sure ako Ficus nana yan. Pero ito, hindi ko pa alam kung anong talagang pangalan na Ficus material na ito. So, ito lang masishare ko sa inyo, itong dalawang Ficus ko na tinatrabaho ko ngayon because of the rain na hindi ako pwede makabunlay sa labas. So, again, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ako this morning. Thank you very much for watching. Bye-bye.